Ikaw ang nagsimula nito. Hindi mo kasalanan ko. Alam ko lahat. Pinalaki ka niyang masama. Habang nagsusugal sila Jaime, Rafael, General Arevalo at Dr. Harvey, ay sinaad ni General Arevalo na sila Professor Elmer at Attorney Corrales ang tumutulong kila Aling Nadia at Moises na mga member ng Omega Alpha Rho. Agad namang minaliit ni Jaime sila Professor Elmer at Attorney Corrales maging ang fraternity nila dahil maliit lang sila ng organisasyon. Giniit naman ni Dr. Harvey na ang point doon ay hindi pa rin sila tumitigil. Nainis na sinaad ni Jaime na ang tigas ng ulo ni Moises na patuloy niyang binabangga si Rafael na kahit tinutulungan na siya. Sinaad naman ni Rafael na wala silang mapapatunayan na kahit mag-complain sila ay walang judge ang makikinig sa kanila at wala silang ground para i-reopen yung kaso na sinaad naman ni General Arevalo na baka kailangan nilang kumilos. Habang nakipagkita naman si Felicia sa daddy niya, na agad sinaad ni Henry na graduating na ang dalaga, na proud siya sa anak niya, na siguradong madami siyang matatanggap na award katulad ng mami niya. Giniit naman ni Felicia na alam niyang mahal pa rin siya ng mami niya at agad namang sinaad ng daddy niya na alam niyang naiipit siya, sabay humingi ito ng tawad na alam niyang siya ang may kasalanan nang sakto namang paparating na si Divine kaya narinig niya ang usapan ng mag-ama. Giniit ni Felicia na parehas sila ng mami niya na may kasalanan dahil wala na siyang panahon para kay Henry dahil maging siya na nag-iisang anak ay wala ng panahon si Divine. Galit na tinanong ni Divine sa dalaga kung anong ginagawa ng daddy niya doon na agad namang nagsorry si Henry dahil hindi niya alam na darating siya doon. Si Felicia ang gumawa ng paraan para magkita-kita silang tatlo na sinabihan pa niya ang mami niya na kumalma lang ito dahil ang gusto lang niya ay magkaayos sila ng daddy niya at magkabalikan sila. Diretsahang tinanong ni Divine si Henry kung anong klaseng negotiation ang kailangan niya, lalo't hindi na siya naghahabol sa spouse support na sinabihan pa niyang tumigil na siya sa pakikipagkompetensya sa kanya, sabay sinabihan niya si Felicia na umalis na sila, kaya wala nang nagawa pa ang dalaga na agad naman siyang nagsorry sa daddy niya. Habang papauwi naman sila Maxine at Moises ay sinabihan siya ng dalaga na napaka-obvious ni Moises na may something kaya napangiting sinaad ni Moises na may something naman talaga sila. Giniit ni Maxine na lihim silang kumikilos para makapagsampa ng kaso laban kila Justine pero pinapahalata niya kay Justine na pinagsususpetsahan niya ang binata. Agad namang sinaad ni Moises na yun pala ang point ng dalaga dahil ang akala niya ay yung isang something na sa kanilang dalawa kaya nagulat naman si Maxine at sinaad niyang yung sekreto nila kung yun ang point ng binata na tungkol sa video na nakuha niya, kaya napatawa si Moises dahil hindi pa rin nag-gets ni Maxine na hindi niya alam na nagkukunwari din ang dalaga dahil ang point nito ay ang nararamdaman nila para sa isa't isa, kaya sinakyan na lang niya kung anong sinabi ni Maxine. Habang si Diego ang inutusan noon ni Mercedes na magtapon sa anak nila Rafael at Christine, pero nakonsensya ito kaya nilagay niya ang bata sa isang bangka. Sakto namang pupunta sa gilid ng dagat noon sila Mang Estong at Grace dahil gabi na yung panahon na yun at nakita nila ang isang umiiyak na sanggol sa loob mismo ng bangka kaya naawa si Grace na kinupkup niya ang bata na kahit tutol ang kanyang tatay. Walang kaalam-alam sila Mang Estong at Grace na si Moises ay mismong anak ni Christine at si Rafael ang mismong ama niya, kaya si Moises ay isang totoong sagrado. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.